Mga kwento ni Felmo. Naniniwala ba kayo sa alamat? Kalimitang naririnig natin ito sa mga matatanda. Sa mga batang 90s na nakikinig ngayon na katulad ko, di ba nga malalim ang paniniwala natin sa ganyan? Lalo na't hindi pa uso noon ang social media. Kumbaga yung alamat ay kwento na lamang na nagpapasa-pasa. Maraming konsepto, mga mahihiwagang bagay, mga taong may pambihirang abilidad at may kababalagan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Paulo. At para mabigyang linaw ang lahat, ito na ang ibabahagi kong kwento. Kabinataan ko pa noon, kung hindi ako nagkakamali ay taong 1999 ito. Sa lugar namin sa bukiran ng Iligan. Nasa edad 19 ako. Mapusok, malakas ang loob at hindi takot. Hindi naman sa pinagmamayabang pero ganoon ang ugali ko dati. Siguro dahil sa disiplina ng tatay ko na mala sundalo. Dati kasing sundalo ang aking ama, Kafgu. Frontliner at matindi talaga ang naranasang giyera nung panahong namamayagpag pa mga rebelde. Dati pang kwentong kanto sa amin na may bantog na yung alamat na sinasabi ko sa inyo. Ayon sa tatay ko na pangalanan nating Tatay Kawil, minsan niya nang nakita ang taong ito. Lalo na noong nasa misyon siya. Hindi naman daw ito rebelde. Hamak na tao lang na siyang may taglay na bertud na kung saan naman ito ang nagbibigay ng kakayanang magkaroon ng abilidad na hindi pangkaraniwan. Ang nakakamangha, ipinahiram umano sa tatay ko ang bertud na ito. Tapos ay nagamit niya ng isang beses. Siya lamang umano ang nakaligtas sa grupo nila noong tambangan umano ng pulutong ng mga rebelde. Kako naman sa tatay ko ay papanong nangyaring ipinahiram. Pwede ba yun? Kasi sa pagkakaalam ko sa mga bertud na yun kung sino ang pinagkatiwalaan, yun lang ang makakagamit. Napapangisi si tatay. Wika niya ay hindi niya rin alam. Natanong ko kung anong bertud ba yun. Ayon sa kanya, bertud umano ng bayawak na may kambal na bertud ng putik. Bilog na bagay daw ito na nababalot ng kulay pula na parang bato. Yun umano ang bertud ng putik nun. Bago daw ipinahiram sa kanya ay may sinabi ang may-ari na may mangyayaring masama at kailangan niya ng proteksyon. Aba, nagkatotoo at parang orakulo ang taong yon. Nabuhay si tatay sa pananambang. Tay, may asawa na po ba kayo nung mangyari yon? Tsaka, buhay pa po ba yung taong yon, yung nagpahiram sa inyo? Wala ka pa sa similya ko, anak. Binata pa ako nun. Ang edad ko ngayon nasa 60 na ang tagal na nun Malay ko ba kung buhay pa yon? Hindi lang ako ang natulungan noon Marami. Halimbawa lang ako Kaya nga tanyag yun dito sa atin Maging sa Maylanaw, naku, tanyag na tanyag yung taong yun doon. Yung lolo mo mas maraming alam yun kasi nga malapit dun sa lugar nila nakatira yung bantugan na yun. Hindi ba nabanggit ng lolo mo yung patungkol dito? Magbakasyon ka kasi dun. Tamad ka man dito sa bahay, puro ka na lang chicks. Hindi ko alam pero kagad kong naisip na bakit hindi ko nga ba puntahan si lolo. Na matagal na rin akong hindi napapabisita sa bahay nila. Nasa bukid ng Lanao ito. Napakalayo. Kinakailangan pang maglakad pagkatapos makababa sa may sasakyan. Mga 2 oras mahigit ang lakaran bago pa makarating sa lugar. Mga 1 linggo ang nakalipas. Biglang dumating ang tiyo ko. Inaya ako nitong sumama sa kanya. O kung hindi naman kaya ang tatay ko kasi nga namimiss na raw kami ng lolo.
Hindi ko alam kung bakit hindi nabanggit ang mga kapatid ko. Ako lang talaga at si tatay. Ayon naman kay tatay ay ako na lang daw muna kasi nga abala siya. Pero sa tono ng pananalita ni tatay noon para bang malungkot. Kaya naman sinabi kong siya na lang kasi nga parang gustong gusto niya at akong tinutulak Ikaw na anak, magkamukha naman tayo Sulit na yun para sa lolo mo. Wika ng tatay. Pumayag ako at tapos kinahapunan ay umalis na kaagad kami. Hindi ko alam kung bakit ang tahimik ng tiyo habang nasa biyahe kami. Pangalanan natin siyang Tiyo Wilbo. Basta magkakatabi kami noon pero kapag kinakausap ko lang ito nagsasalita. Hindi katulad ng dati na galak at ang ingay. Nagtataka din ako noon dahil nga itong pagbisita niya sa amin. Saglit lang na para bang kinuha lamang ako noon. Tinanong ko kung may problema ba. Ngumiti yun na tumiling. Tahimik niyo po kasi tiyo Makulit ka naman dati. Medyo naninibago lang ako. May asawa ka na ba, tiyo? Meron na, pero sira ata ako Di kami nagkakaanak. Gabing-gabi na kaming bumaba ng bus, pero hindi pa kami nakakarating. Di ba nga sabi ko may 2 oras mahigit na lakaran? Naglakad kami. Ayos lang naman gawa ng gabi at hindi mainit. May ilaw na dala si tiyo. Flashlight. Kung tutuusin na may nakakapasok naman na sasakyan doon pero hanggang motor lang, mga habal. Pero may kinakailangan pa ding lakarin kasi mula sa maliit na daanan pagkababa sa motor, meron pang 2 kilometro ang layo. Sa pakiwari ko ay pasado 11:00 na kami dumating. Sulit ang pagod gawa ng pagkarating naman sa lugar. Maganda. Nasa tuktok ng bundok ito na napapalibutan ng gubat. Ang bahay ng lolo, nakapatong talaga dito sa bundok na to. Malaking bahay. Naiisipin mo kung paano na itayo. Hindi naman kaila na malayo sa kabiasnan yon. May parting semento, lalo na yung mga haligi. Nakaangat sa lupa ang sahig at may beranda. Lampas tao ang silong. Ang sarap ng simoy ng hangin. Tinatanaw ko ang paligid. Walang ibang makikita kung hindi ang namimituing ilaw sa malayo. Pagkaakyat ko ng beranda ay nakaumang ang lolo sa may sala. Nagpapahid ito ng lana. Tapos nang makita ko, laki ng ngiti nun. Aba, dumating ka na pala. Alika. Bakit nakatitig ka lang dyan? Pasok dali. Yari narito ka na pakipahiran mo nga yung lanang likod ko. Kamusta ka na? Tumangkad Nakikita ko sa iyo ang tatay mo. Bungad ng lolo. Pangalanan natin siyang Lolo Manoy. Pamano po muna ako, Lo? Ano bang nangyari at nagpupuyat kayo? Maghahating gabi na, Lo. Hindi pa kayo natutulog. Inaantay ko kasi kayo. Kaninang tanghali, nakatulog naman ako walang problema doon. Alam mo, Apo, kapag tumatanda na ang tao kukonti na lang ang tulog. Dito, ayan, dyan banda. Ihilutin mo ng konti. Yan. Nasaan na ba yung tiyo mo? Mukhang dumiretso po ata sa bahay niya hindi naman kasi sumunod ng umakyat na ako dito. Medyo nangangayayat si Lolo. Pero ganun pa din. Palatawa. Naglalambing lang naman ito. Halata sa mukha. Nagpahinga na yan at sinabing bukas na lamang daw kami mag-usap. May mga importante daw siyang sasabihin sa akin. Uminom lamang ako ng tubig noon tapos tumabi sa kanya. Dati kapag katabi ko ito nung maliit pa ako sinisipitan ako ng kilikili. Hindi naman maamoy si Lolo, basta ganun siya kapag natutulog ako Kinabukasan ay wala ang lolo sa tabi ko. Tinanghali na ako ng gising. Pagod na pagod ako noon. Pagkabungad ko sa beranda ay para bang ang gaan ng pakiramdam ko. Kitang-kita ko yung malawak na lupain sa babaan. Bayan ito ng Lanao at ilang mga maliliit na nayon. Nakikita ko nga doon ang misamis pero malabo dahil medyo maulap noon. Tinawag ako ni Tiyo
Naroroon ito sa baba. May hawak na manok. Ang sabi nito ay puntan ko daw ang lolo gawa ng may sadya sa akin. Nagtanong ako sa kung saan gawa ng wala sa bahay. Ayon sa tiyo ay naroroon daw sa may babaan banda. Sa may bukal. Alam ko naman umano yon kung saan. Paboritong lugar ko nga daw ito kasi ang hilig kong maligo doon. Ayun, pinuntahan ko. Iba kapag nasa bukirin ka. Ganda sa pakiramdam. Kahit pahirapan ang buhay doon pero kapag nasanay, mas pipiliin mo pang manirahan sa bukid kaysa sa maingay na lugar. Nakatayo si Lolo. Nasa tapat ng malaking bato. Nakatingin sa malayo at may hawak na tungkod. Kumubabagya ito. Nagtanong ako sa kung bakit naroroon siya. Nanlaki ang mga mata ko nang may iabot sa akin itong bagay. Isang bilog na kulay itim. May nakadikit na kulay pulang bato. Nasa loob ito ng sisidlang lambat. Tali ito na ginawang net tapos may tali din na mahaba na parang isang kwintas ito. At ang bagay na yon halos singlaki ng kamao ng bata. Napapatulala ako dahil walang ibang pumapasok sa isip ko. Kung hindi yung narinig ko sa Tatay Kawil. Ganun ang postura eh. Kumbaga, parang ito yung bertud ng bayawak na may kambal na bertud ng putik. Alam nyo, hindi ako nagkamali. Dahil nagwika si Lolo ng, ibibigay ko dapat sa tatay mo yan. Pero may edad na rin siya. Tsaka baka isaoli na naman. Mas maganda yung mahaba pa yung buhay. Para naman mapakinabangan ng husto. Alam mo ba kung ano yan? Ito ba yung kambal na bertudlo? Yung kinikwento ni tatay? Ikaw po ba yung bantugan? Dati. Ngayon hindi na. Pero pwede pa naman. Haba pang buhay ko kapag ginamit ko yan. Pero sumuko na ako sa Panginoon na po. Sapat na yung buhay ko. Tapos na ako dito sa mundo. Gusto ko nang magpahinga. Sandali Lo. Tama po ba yung lahat? Ikaw yung sinasabi nilang alamat? Ikaw yung tumulong sa mga tao nun tapos hindi ka nakikilala? Ang pagkakaalam lang nila isa kang bantugan eh. Bakit? Alamat na ba ako? Aba, kung ganun buhay na alamat pala. Alam mo, yung tiyo mo, siyang una kong napili. Kaso natakot. Kasi nga sinabi ko na sa mga anak ko na noong makuha ko yung gamit na ito hindi ako nagkaroon ng masayang buhay para sa pamilya. Puro na lang subok at tawag ng pangangailangan ng iba. Ikaw ba? Handa ka ba dun, apo? Medyo mahirap pero kaya mo naman ito. Kakapit sa iyo ang bisa nito kapag bukas na ang loob mo. Yung tanggap mo na. Yung tatay mo loko yun Ibinigay ko sa kanya. Naisalba siya pero sinaoli naman ang dagsain na maraming subok. Napakaduwag. Teka lang sandali Lo Nagugulat pa kasi ako Hindi ako makapaniwala na ikaw pala yung parating naririnig ko sa amin. Tsaka Lo, sabi ng tatay kaibigan ka lang daw niya tapos ipinahiram mo sa kanya to. Ibinigay ko yan. Tanggap na tanggap niya nung una Kung sa bagay, nagkaroon na din kasi ng asawa kaya isinaoli na. Tapos dumami yung problema nun. Problema talagang ihahatid nito. Pero ikaw yung lulutas. Hindi mo sariling problema kundi suliranin ng ibang tao. Yan yung tawag ng pangangailangan ng iba. Wala talaga akong alam na itong si Lolo ang alamat. Doon pa lang sa mga sandaling yon ko natuklasan. Biro nyo, ganoon na lamang ang pagkukubli ng tatay dito. Hindi niya pinupugay na anak siya ng bantugan. Marahil utos din yun ng lolo. Pero hindi ko na inalam yun gawa ng halata naman Napakasela ng pagkatao niya. Maraming sinabi sa akin si Lolo. Tugma talaga sa mga naririnig ko mula sa mga tao. Lalo na yung mga natulungan dati na inaaswang.
Pero yung taong tumulong bigla na lang umalis nang hindi man lang nagpapakilala. Tinanggap ko ang agimat, pero may kasamang agam-agam. Kumbaga natatakot ako, nababahala, dahil hindi ko alam sa kung ano na ang mangyayari sa akin sa oras na maging bukas ang loob ko dito. Doon kasi gagana at magsisimula ng bagong yugto yung gamit eh. Tapos yung yugtong ito, sa akin talaga. Kako, mamamatay na ba si Lolo? Sabi niya naman hindi pa. Ibinigay niya lang ng mas maaga gawa ng tila malapit nang dumating ang araw na yon. Nararamdaman niya na daw sa katawan niya. Matapos lang naming mag-usap partikular sa bagay na ito, nag-iba ng usapan. Balik sa kakulitan, pinauwi ako tapos inutusang magkatay ng manok. Yung hawak daw na manok ni Tiyo, yun yung kakatayin. Binulsa ko lang yung bertud, tapos pinuntahan ko ang Tiyo Milbo. Naroroon ito sa silong, nakaupo na tila ba inaantay ako nun. Pagkalapit ko, hindi ito nagsasalita. Nakatitig lang ito sa akin na para bang may ibig sabihin. Ilang sandali lang, inabot niya sa akin ang manok. Pagkatapos ay sinabi nitong, "May binigay ba sa'yo?" Opo, meron po." "Gawin mong lihim ang lahat ha. Itago mo ang pagkatao mo kapag may tinutulungan ka na. Ihanda mong sarili mo ha. Dahil kapag nagsimula ng lahat sa'yo, hindi mo magugustuhan yung mga nangyayari. Sinabi na ba sa'yo ng lolo mong lahat?" "Yung paglihim po hindi Tiyo, pero yung pagbubukas ko para sa gamit sinabi niya na. Naririto nga po sa bulsa eh." "O siya, sige. Huwag ka mag-alala. Naririto kami ng tatay mo. Kami ang bahala sa'yo." Sa alin po? Bakit kayo po yung bahala?" "May hindi ka kakayanin dahil baguhan ka pa. Alam to ng tatay mo. Tutulong na lang kami. Hindi pwedeng wala kang kasama. Yung lolo Manoy mo, yung mga kasama niya dati, ang kapatid niya at ang tatay mo. Mahirap kasi kapag may ganyan eh. Daming problema. Tapos may banta pa sa buhay. Yung mahirap sa problemang yun eh, hindi pa problema mo kundi sa ibang tao. At syempre kapag tumulong ka na eh, sa'yo yung balik ng lahat na yun. Sa'yo gagante. Sa'yo ang mga banta." "Ganun na nga po. Kinakabahan ako Tiyo. Dapat kasi sinabi mo sa akin nung kinuha mo ako sa bahay eh." Mga isang linggong nanatili ako doon. Nalilito ako sa kung paano ko ba gagamitin itong bertud. Magiging bukas daw ang sarili. Anong ibig sabihin nun? Yun ang mga naglalaro sa diwa ko. Hanggang sa isang gabi, habang nasa beranda ako nakatambay, tinawag ako ng lolo. Hindi ko talaga inaasahan na ang pagtawag na yun ay ito na ang sandaling magpapaalam na siya. Pagkasilay ko sa sala ay nakapikit na ang kanyang mga mata. Maayos na nakahimlay, nakangiti, at hindi na humihinga. Natataranta ako nun. Dali-dali kong pinuntahan si Tiyo. Pero hindi man lang nabigla ito nang sabihin kong wala na si Lolo. Alam niya na umano ang lahat. Kung anong oras at sa kung anong araw. Katunayan, kanina pa sila nagdadasal ng asawa niya. At sa mga sandaling yun ay patungo na sila dapat sa bahay ng Lolo. Bukas na bukas din umano ay dadating ang mga magulang ko at kapatid. Alam na rin umano ng tatay ang lahat. Kaya nga malungkot ito nung naroroon ito sa bahay namin sa Iligan. Kinabukasan ay dumating nga sila noon. Siyempre, nag-alamhati. Matapos ng 3 araw ay nilibing si Lolo. Doon lang banda sa may bukal. Doon napili ng lolo na magpalibing noon. Ilang linggo pa ako doon sa pananatili bago pa bumalik ng Iligan. At dito sa Iligan, nagsimula ang sunod-sunod na subok. Tandang-tanda ko pa. May nagwawala noon sa amin. Lasing, papatay ng asawa. Gabi yun, nakatambay lamang ako noon sa bahay namin nang bigla na lang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Tapos itong bertud, nag-init.
Sinabi ko ito sa tatay ko at doon niya sinabi na lumabas ako ng bahay at may nangangailangan umano. Sandali lang, dito ka lang, magantay ka. Sabi niya. Nagtungo ito sa likod at pagkabalik. Pinahiran ako ng napakabahong putik. Sa may leeg ko. Kako, para saan yun? Wika ng tatay ay umalis na daw ako bago pa mahuli ang lahat. Lumabas ako nun. Tapos ito na ngang may nakita akong nagtatakbo ang mga tao. Hindi ko alam ang gagawin. Tumulong lang daw. Dumiretso ako sa bahay ng nagwawala. Sa maniwala man kayo at sa hindi. Hindi ako napansin ng lasing. Ultimong yung mga tao na nakapaligid sa bahay. Hindi. Walang reaksyon ng mga ito. Na parang hindi ako umiiral nun. As in huminto pa ako noon sa may pinto. Sinilay ko ang mga tao bago pumasok. Wala talaga. Itong lasing ay sinuntok ko ang muka. Natumba at hindi na bumangon pa. Napasigaw ang mga tao. Takang-taka sila kung ano o mano ang nangyari. Dito na nagsipasukan ng mga tao noon. At syempre, sumibat kaagad ako. Pero hindi pa ako nakakalayo noon eh. Merong nakapansin sa akin. Bata. Sinabing may tao na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Doon ako tumakbo ng mabilis. Hinabol pa ako eh. Kaya naman lumihis ako sa malawak na maisan. Pagkarating sa bahay, sinabi ko kay tatay na tapos na. Hinimatay yata yung lasing kako. Naguguluhan ako, tay. Nawala ako. Hindi ako nakikita. Yan ang bisa ng gamit. Kamuntikan ko pang makalimutan. Mabuti na lang at napahiran ka agad kita ng putik. Bisa ng bertod ng putik yan. Ang sa bayawak iba naman. Para kang aswang kapag nagkabisa yan. Baka kaakyat ka sa mga puno nang walang kahirap-hirap tapos kapag nasa liblib ka, mas mabilis kang tumakbo. Bad trip ako nun. Hindi kasi sinabi ni tatay yung bisa eh. Ako pa mismo yung nakatuklas. Tinatanong ko si tatay noon pero nagkikibit balika tapos sinasabing malalaman ko na lamang umano kapag gumana ng bertud sa katawan ko. Kinabukasan ay meron na naman. Uminit na naman ang bertud. Kinakahan ako. Naroroon ako sa likod ng bahay. Kakatapos ko lang maligo at umaga yon. Naririnig ko pa ang usap-usapan ng mga tao na may kung sino umanong nagpakita kagabi na parang engkanto. Siyempre ako na yon. Sabali ito na nga. Umiinit. Walang ano-anong umalis ako. Sinusundan ko ang dikta ng isip ko. Kumbaga, kung saan ko gusto magtungo, doon ako nagtutungo. Akala ko malapit lang. Aba, napakalayo. Bukid na bukid at talagang hindi ako nakapaghanda. Malay ko ba na ganun kalayo eh. Nakasando pa ako tapos napakainit. Lalo na noong umangat na ang araw. Hindi ko pa alam kung ano ang subok na ito. Wala pa din akong nakikitang komosyon. Hanggang sa may nakita akong matanda. Babae. Nasa likod ng isang bahay yon. Magkakasunod na bahay ang meron sa lugar. Tapos itong matanda ay nasa pinakauna at panay tingala. Iba ang nararamdaman ko sa matandang ito. Lumapit ako. Tapos tinitigan ko siya sa malapitan. Hanggang sa para bang nagulat ito at naguwi ka ng, "Ay nako, ginulat mo naman ako, Manoy. Ay teka, sino ka?" Bakit po, Manoy? Kilala niyo yung bantugan? Itong matandang babae pangalanan nating Aling Zelda. Ang sabi nito ay kilala niya ang bantugan at maging ang presensya. Pero bakit ako umano ang naroroon imbis na si Lolo Manoy? Doon ko sinabi na apo niya ako. Na ako na ang humalili. Wala na si Lolo.
Para bang hindi makapaniwala ang matanda. Hanggang sa sinabi noon na albularya daw siya. Tapos dito sa lugar ay may aswang. Kagabi lang nakapatay ang aswang. Sanggol sa sinapupunan ang napatay at ang buntis ay nakatira ito sa bahay na nakikita ko sa malapit. Ibinaba ng bayan kanina gawa ng dinudugo yun. Dagdag pa nito ang aswang ay nasa lugar pa daw. Hindi pa nakakalayo. Ikaw nang bahala Hindi ko din kasi mahuli-huli. Huwag ka mag-alala. Sasama ko sa magkukubli sa pagkatao mo. Hindi lang ang lolo mo ang may abilidad. Marami. Pero katangi-tangi nga lang yun sa kanya. Kaya nga naging tanyag Pagkatapos magsalita ni Aling Zelda ay umalis na ito kagad. Napapasimangot ang mukha ko. Napapaisip ako kung kagabi pa ba siya nandito. Pero parang hindi Parang kakarating lang na katulad ko nun. Siguro isa siya doon sa mga binanggit niya mga taong may abilidad. Kung sa bagay, albularyo ba naman? Hinagilap ko ang sinasabing aswang. Patagan ng lugar pero napakasukal. Naghahanap ako ng putik noon kasi nga para magamit kong isang bertud. Pero wala naman akong nakitang putik. Hanggang sa noong nakarating ako sa may burol. Dito ay nakakita ako ng tao na natutulog sa ilalim ng kawayanan. As in, nasa ilalim po siya. Nang ganun kahirap na lugar. Wala na akong ibang naiisip kung di hito na yung aswang. Lalo't mas uminit ang bertud sa bulsa ko. Nagtatayuan ng mga balahibo ko nun. Nakahubot-hubad itong lalaki. Binata na parang kaidaran ko lang. Pinasok ko ang ilalim ng kawayanan. Nagising yon. Umatras habang gumagapang. Purong itim ang mga mata. Sabi ko, siya ang pumatay sa sanggol. Nataranta ito at dali-dali kong hinila ang kamay at hindi ko alam sa kung bakit ganoon ako kalakas nun. Yung tipong nasaktan ito, nagmakaawa. Hindi daw niya sinasadya. Sinumpong lang siya. Hindi niya alam ang ginagawa. Hinila ko ng hinila ito hanggang sa makarating sa magandang pwesto. At dahil sa banas, buhat nang nahirapan talaga ako at pagkalayo-layo pa ng lugar. Sinakal ko yon at hindi ko pinakawalan. Sabay suntok ng paulit-ulit sa mukha niya. Hindi nagtagal. Nalagutan ito ng hininga. Iniwan ko ito. Sumibat kaagad ako nun. Tumakbo ng mabilis at napapailing ako gawa ng hindi naman ganoon ako kabilis tumakbo. Tama sina tiyo at tatay. Kapag nasa masukal, napakabilis ko. Nang makarating na ako sa amin, hinarangan ako ng tatay nun. Kinamusta na para bang alam niyang nangyari. Ang sabi ko ay hindi ko inaasahan na aswang ang makakaharap ko. Tumango lamang yun at sinabing mabuti ka mo at parang alam ko na ang mga gagawin. Natuntun ko daw Wika ko naman, may nakilala akong matandang babae na Aling Zelda. Nakilala si Lolo. Ngumiti ang tatay. Katulad daw yun ng Lolo pero hanggang sa pagsuri lang. Hindi nito kaya ang mga mahirap na pagsubok. Hindi pa natapos doon ang lahat dahil sa loob ng 1 linggo, walang mintis ang subok. Ang kinagandaan lang hindi naman ganun kahirap. Maliban na lang sa aswang na pinatay ko. Pero kalaunan, sumuko kagad ako. Hindi na ako nagkakaroon ng maayos na tulog. Puro na lang puyat at problema. Mantakin yung hindi naman pwedeng hindi naranasan ito ng lolo nun Pero nakayanan niya hanggang sa tumanda siya. Ako sumuko kagad. Kapag umiinit ang gamit, hinahayaan ko. Pwede naman daw sabi ni tatay gawa ng hindi pa naman ganun kalakas ang kapit nito sa akin Hanggang sa ngayon, tangan ko pa rin ang bertud pero hindi ko ginagamit. Hindi ko na lang sasabihin sa ngayon kung saan ako nakatira baka kasi pagkainteresan pa. Basta ito lang masasabi ko. Matatawag na tahas ito
misyon, pero tama lahat ng mga naririnig kong kwento. Kapag may birtud ang isang tao na merong malakas na bisa, ay hindi talaga magkakaroon ng tahimik na buhay. Yan ay kapag ginampanan ng tahas. Gaya ng nabanggit ay hindi pa ganoon kalakas ang kapit sa akin kung kaya't pwede pa namang tumigil. Pero kapag kapit na, wala nang atrasan. Kasi kapag ginawa mo yon, buhay ang kapalit.